Inihain na sa Senado ang resolusyon para imbestigahan ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Ipinakita sa media ang lugar kung saan umuno nagkaputukan at tinangkang dumaan ng mga armadong kalalakihan para makapasok sa Senado. Ang nasabing lugar, pagitan ng gusali ng Senado at GSIS. Matatagpuan ito sa ikalawang palapag ng Senate Building kung saan matatagpuan ang plenary hall, mga silid para sa mga committee hearing at ang press working area. Kasabay nito, inihain ni Senador Bam Aquino ang Senate Resolution No. 397 na humihiling ng masusing investigasyon sa naganap na insidente sa loob ng Senado upang mabigyan linaw ang mga pangyayari at matukoy kung may pagkukulang sa mga umiiral na batas, security protocols at koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Binigyan din ng Senador na walang puwang sa loob ng Senado ang pagpapaputok ng baril, armadong komprontasyon o anumang uri ng karahasan. Naniniwala naman Senador Francis Kiko Pangilinan na mahalagang mapag-isipan ng Senado kung paano muling maibabalik ang tiwala at respeto ng publiko sa institusyon. Ayon pa kay Pangilinan, hindi dapat maantala ang serbisyo publiko sa kabila ng insidente at dapat magpatuloy ang paglilingkod sapagkat itong inaasahan ng mamamayan mula sa Senado. Magsasagawa naman ng isang independent joint investigation ang Senado at ang Department of the Interior and Local Government. Isang naaresto kaugnay ng insidente na umunoy driver ng National Bureau of Investigation. Sec John Vic assured me walang whitewash to. So he told me some of the information even before we got home kasi I'm sorry for the reaction but you know, people risked their lives yesterday. One of our nagugulpi na yung isang the others could have done this. What I want to prevent is that, you know, there are certain things in life na may red line yan. Di ba? Di ba? You don't, you know, you respect your parents, unahin mo yung mga tatanda, pida, di ba? Pero kung yun ay mga normal na kabastusan, di ba? But you don't attack Malacanang. You can march, you can protest. You don't burn down the Supreme Court and you don't attack the Senate in an armed manner. Di ba? It was 100% an attack. If it turns out sa investigation na sira ulo lang yon na he lost his mind, then a question ko, how did he get the IDs? How did he get in? How did he get? If it was government, then I'm sure the President will act upon it. Samantala, humiling sa Senador Ronald Bato de la Rosa na ilagay siya sa kustudiya ng Philippine National Police ayon kay Acting Senate Sergeant at Arm Mau Aplasca. Anya, narinig niyang nasabing kahilingan na makipagpulong si de la Rosa kina PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi rin ni Aplasca na natanong umano ni de la Rosa kung maaari siyang bigyan ng silid sa tinatawag na White House kung saan nakatira ang mga nakaupong PNP Chief. Inamin ni Aplasca, magkasamang lumabas ng Senate Building sina de la Rosa at Senador Robin Padilla. Sumakay rin umano si de la Rosa sa sasakyan ni Padilla palabas ng Senado. Mariing pinasinungalingan naman ni Cayetano ang mga paratang na stage o gawa-gawang naganap na putukan sa loob ng Senado. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Ayon sa DILG, 27 putok ang nagmula sa security force ng Senado, kumpara sa 5 putok na umunoy nagmula sa panig ng NBI. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.